Isang simpleng kasambahay ang araw-araw na binabastos sa harap ng mga taong pinaglilingkuran niya. Pero hindi niya alam na may isang taong matagal nang nagmamasid at babalik sa tamang oras para ipagtanggol siya. Si Ana de la Cruz, 29 anyos, ay lumaki sa probinsya bilang panganay sa 4 na magkakapatid. Maaga siyang natutong magbanat ng buto, nagbubuhat ng tubig, naglalaba sa ilog, nag-aalaga ng mga bata. Nung nagkasakit ang tatay niya, napilitan siyang iwanan ng kolehiyo at lumuwas ng Maynila para magkasambahay. Konting tiis lang, Nay. Lagi niyang sinasabi sa ina sa tuwing tatawag, "Kapag nakaipon ako, mapapagamot pa natin si tatay. Mapag-aaral ko pa si Junjun at Liza." Napasok siya sa bahay ng mga Del Rosario, pamilyang ubod ng yaman, nakatira sa malaking bahay na puro salamin at marmol. May hardin na mas malaki pa sa buong baryo nila. Si Señora Bianca del Rosario, ang amo niya, ay elegante, nakaperlas, laging naka-heels, laging mabango, at laging nakataas ang kilay. Basta tandaan mo, Ana, ha? Unang bilin nito. Wala kang ibang gagawin dito kundi sumunod. Dapat bago kami magising, maayos na ang lahat. Kapag may bisita, hindi ka pwedeng makisawsaw. Trabaho mo lang, magsilbi. Si Sir Daniel, ang asawa, tahimik at abala sa negosyo. Si Lance naman, ang kanilang nag-iisang anak, ay laging nasa trabaho o nakabiyahe, madalang umuwi. Sa unang mga buwan, tiniis ni Ana ang pagod. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang iba pang kasama sa loob ng bahay. Hindi lang gawain, kundi panglalait at paninigaw ni Señora Bianca. "Mabagal! Ang bobo mo naman, Ana, ni hindi ka marunong mag-set ng table. Kung hindi kita kinukupkop, nasa bukid ka pa rin nagbubungkal." May mga pagkakataon na napapansin ni Ana na natatawa si Señora Bianca tuwing namiminti siya. Parang hindi simpleng pangaralan, kundi libangan. Pero dahil kailangan niya ang pera, tinitiis niya lahat. "Kaya ko to," bulong niya tuwing gabi, "para kina nanay to." Isang Sabado, nag-announce si Señora Bianca na magkakaroon ng special gathering sa bahay. Darating ang mga kaibigan ko, pati ang ilang business partners ni Daniel. Proudly niyang sabi habang nakasalampak sa sofa. "Ayoko ng kahit na anong kapalpakan, Ana. Dapat kumikinang ang bahay, parang hotel." Buong araw na naglinis, nagluluto at nag-aayos si Ana. Halos hindi na siya makahinga sa dami ng utos. Plancha ng tablecloth, polish ng sahig, timpla ng cocktails, bantay sa oven. Pero nang malapit na ang oras ng dating ng mga bisita, nakangiti pa rin siya sa sarili. "Konti na lang," sabi niya habang pinupunasan ang huling baso. "Kapag maayos to, baka maganda mood ni Senyora. Baka naman magpasalamat." Habang abala siya sa kusina, dumating ang isang lalaking naka-coat at tie. May bitbit na maliit na paper bag. Mahinahon ang lakad, pero halatang sanay sa magandang lugar. Lumapit siya sa pinto bago pa man siya salubungin ni Bianca. "Good afternoon po, ma'am. Nandito po ba si Sir Daniel? May appointment po kami." "Ah, kayo siguro yung sinasabi niyang special guest. Pero maaga ka. Sige, upo ka muna sa lanay. Ana, ihanda mo ng merienda yung bisita." "Po, ma'am," sagot ni Ana sabay hawak sa tray. Napatingin sandali ang lalaki sa kanya. May kung anong pamilyar sa mga mata niya, pero dahil nagmamadali siya, hindi niya iyon pinagtuunan. Habang tumatagal ang gabi, napuno na ng tawa at ingay ng sala. Dumating na ang mga kaibigan ni Bianca. Puro nakapustura, puro matatamis ang ngiti pero matatalim ang tingin. Nasa gitna sila ng kwentuhan tungkol sa latest business deals at European trips. Si Ana, tahimik na naglalakad-lakad sa paligid, dala ang tray ng inumin. Nauupos na ang likod niya pero pinipilit niyang hindi ipakita. "Oy, Ana!" tawag ni Bianca. Sabay turo sa maliit na mantsa sa sahig. "Ano yan? Bakit may tulo ng sauce? Hindi mo na namang tinignan." "Pasensya na po, ma'am. Lilinisin ko po agad." Mabilis niyang sagot. Agad na yumuko para punasan. Sa kasamaang palad, habang nagmamadali siyang yumuko,
Natamaan ng paa niya ang gilid ng coffee table. Kumalog ang baso ng red wine diretso sa mahal na carpet. Parang biglang tumahimik ang buong sala. "Ana!" sigaw ni Bianca, tumayo mula sa sopa. Namutla si Ana. Hawak ang baso, nanginginig. "Ma'am, sorry po, hindi ko sinasadya." "Hindi sinasadya?" Halos pasigaw na ang boses nito. Umalingaw-ngaw sa buong bahay. "Alam mo ba kung magkano tong carpet na to? Mas mahal pa to sa buong buhay mo." May mahihinang tawa ang ilang bisita. Yung iba, iwas tingin, pero wala ring nagsalita. "Lumuhod ka dyan," utos ni Bianca. "Linisin mo yan, ngayon na." Lumuhod si Ana, dala ang tissue at basahan, pilit pinupunasan ng mantsa. Ramdam niyang namumula na ang mukha niya hindi lang sa hiya, kundi sa pangingilid ng luha. Pero hindi pa dun nagtapos si Bianca. Lumapit siya sa likod ni Ana at sa harap ng lahat, bigla niyang hinatak ng madiin ang buhok nito. "Ano ba, ma'am?" Napasigaw si Ana sa sakit. Napayuko lalo, halos mapadapa sa sahig. Tumawa ang dalawang kaibigan ni Bianca sa sopa. "Ay nako, Bianca, grabe ka!" Biro ng isa, pero halata sa tawa niyang hindi naman naiilang. "Hayang kasi!" sigaw ni Bianca habang hawak pa rin ang buhok ni Ana at bahagyaning inaalog ito. "Magkaka-luxury ka pa sa bahay ko, hindi mo naman kayang mag-ingat. Tingnan mo tong hitsura mo, kasambahay na nga lang, palpak pa." Parang biglang nagliwanag ang paligid sa ingay ng kasiyahan. Pero sa loob ni Ana, parang may tuluyang nabasag. Hindi na ito simpleng pagod o hiya. Pakiramdam niya, wala na siyang halaga bilang tao. Sa likod ng sopa, may isang lalaking tahimik na nakatingin. Yung bisitang maaga pa lang ay dumating. Nakasuot ngayon ng simpleng polo, walang dalang kayabanan. Siya si Marco Ilagan, 34 anyos. At habang pinapanood niya kung paanong hinahabrot sa buhok si Ana, parang bumalik bigla ang isang alaala mula sa 15 taong na ang nakalipas. Teka lang, alam kong nagustuhan mo ang kwento nato dahil umabot ka na sa part na to. Pakihit po naman ang like button at comment down kung nagustuhan mo. Salamat po. Sige, tuloy na natin. Noong bata pa si Marco, lumaki siya sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. May isang ate roon na madalas siyang pakainin ng libreng lugaw tuwing wala pa ang nanay niya mula sa paglalaba. "Ano ka ba, Marco? Ang payat-payat mo na," lagi nitong sabi, sabay abot ng mangkok. Hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera, pero ang busog na tiyan, importante yan. Mabait at masayahin ang ate na yon. Naaalala pa niya ang pangalan, Ate Ana. Nang mangatay ang nanay ni Marco sa aksidente, may nag-sponsor sa kanya sa isang foundation. Inilipat siya sa Maynila, pinag-aralan sa magandang eskwela hanggang sa nakapagtapos siya ng business at nakakamit ang tagumpay sa negosyo. Pero hindi niya nakalimutan ang simpleng kabutihan ng ate sa karinderya. Matagal na niya itong hinanap pero hindi na niya ito muling nakita. Hanggang sa gabing iyon, nang makita niya ang mukha ni Ana na ngayon ay nakayuko sa sahig, luanan, hawak-hawak ang buhok habang hinihila ni Bianca, dun niya nakilala. Iyon ang mukha ni Ate Ana na minsang nangusap sa kanya ng, "Kumain ka muna, bata." Nanlamig si Marco, hindi siya makapaniwala. "Bianca, tama na yan." Malinaw ang boses ni Sir Daniel pero mahina. Halatang nahihiya sa mga bisita. Hindi kumalas sa buhok si Bianca. "Ano ka ba, Daniel? Disiplina to." Sagot ni Bianca, tawa pa rin. "Para matuto tong kasambahay mong walang kwenta." Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. "Ma'am, matinis pero kontrolado ang boses niya. Bitawan niyo po siya." "Excuse me? Sino ka para utusan ako sa pamamahay ko?" Tumayo si Marco, diretso ang tingin. "Ako po yung sinabihan niyo kanina na special guest.
Pero hindi lang po ako basta bisita. Ako ang bagong major investor sa company ni Sir Daniel. At kung tama ang alam ko, ang investment deal ay pwede pang hindi matuloy. Lalo na kung nakikita kong ganito ang trato ninyo sa empleyado. Biglang natahimik ang buong sala. Napatingin si Daniel. Nalaki ang mata. Marco, anong sinasabi mo? Lumapit si Marco kay Bianca, hindi agresibo pero mariin. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito sa buhok ni Ana. Ma'am, hindi po hayop ang hinahawakan niyo. Tao po siya. At hindi lang basta tao. Siya ang taong tumulong sa akin noon nang walang-wala ako. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ako nakaalis sa kahirapan. Nagulat si Ana, napalingon sa kanya, luanan. Sir, ngumiti si Marco sa kanya, malambing. Ate Ana, ako to, si Marco, yung batang lagi mong binibigyan ng lugaw sa karinderya nyo. Halos mapaisinghap si Ana sa paghihikbi. Marco? Ikaw yun? Tumayo si Marco, hinarap ang lahat. Alam nyo ba na bago ako naging investor, bago ako nakapagpatayo ng kumpanya, bago ako nakaupo sa boardroom, mayroon munang isang simpleng ate na pinakain ako sa araw na wala akong ina at wala akong direksyon. Hindi niya ako tinanong kung may pambayad ako. Hindi niya ako pinahiya. Inabot lang niya yung mangkok at ngumiti. Ngayon, nakikita ko siyang hinahatak sa buhok at pinagtatawanan sa harap ng mga taong busog na busog. Kung ganito po ang values ng pamilyang papasukan ko, hindi ko kayang maging bahagi niyan. Napalunok si Daniel, halatang namumutla. Marco, please, pag-usapan natin to sa opisina. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko, sir. Naiintindihan kong taimik kang nanunood habang niaabuso ang kasambahay nyo. Naiintindihan kong walang umaawat sa ganitong klaseng trato dahil iniisip nyong normal lang to. Mabilis niyang kinuha ang cellphone sa bulsa, pinakita sa lahat ang nakarecord na video mula sa paghihila ni Bianca sa buhok ni Ana hanggang sa pagtatawanan ng mga bisita. Na-record ng PA ko kanina ang nangyari. Kung gugustuhin ni Ana, pwede naming dalhin to sa barangay, sa DSWD o sa korte. At maniwala kayo ma'am, may batas na nagpoprotekta sa mga kasambahay laban sa ganitong klaseng abuso. Nanlaki ang mata ni na Bianca at ng mga kaibigan niya. Ang tawa kanina, napalitan ng kaba. Lumabas ka sa bahay ko, sigaw ni Bianca, halos nanginginig sa galit at takot. Kasalanan mong lahat to, kung hindi ka sana clumsy. Tama na Bianca, putol ni Daniel. Sa unang pagkakataon ay matagag ang boses niya. Sobra ka na. Lumingon si Bianca, hindi makapaniwala. Ako? Sobra? Ako tong pinalalabas mong masama. Huwag na tayong maglokohan, sagot ni Daniel. Matagal ko na kitang pinagsasabihan tungkol sa trato mo sa mga kasambahay. Ngayon, may ebidensya na kasama pang investor. Hindi to basta eskandalo. Maaring maging kaso to. Nailing siya, napahawak sa sintido. Ana, patawarin mo ako. Dapat noon pa ako kumilos. Naluha si Ana. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Ilang taon na siyang tahimik na tinitiis at ngayon lang niya narinig ang salitang patawad. Lumapit si Marco sa kanya. Ate Ana, kung gusto mo, pwede kitang ilabas dito ngayon. May bakanteng posisyon sa kumpanya ko. Hindi bilang katulong, kundi bilang staff sa admin office. Alam kong matalino ka at may experience ka sa paghahawak ng tao at bahay. Tutulungan kitang mag-training pati pamilya mo sa probinsya. Nagsinghap si Ana. Hindi niya inaasahan na sa araw na pinakamahirap sa kanya, doon pa pala bubukas ang pinto ng pag-asa na matagal na niyang pinagdarasal. Pero ate, dugtong ni Marco, desisyon mo pa rin to. Hindi ko pipilitin. Kung pipiliin mong magreklamo sa barangay, sasamahan kita. Kung pipiliin mong umalis na lang tahimik, igagalang ko. Pinahid ni Ana ang luha, huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kontrol siya sa sarili niyang buhay.
Gusto ko po umalis na rito. Mahinahon pero matagag ang sagot niya. Hindi ko na kayang manatili sa lugar na ganito ako tinitignan. Pero hindi ko na rin kayang palampasin, sir. Gusto kong malaman nilang hindi basta laruan ng kasambahay. Tumangki si Marco. Kung ganun, bukas, pupunta tayo sa barangay at magpapablatter. Hindi natin gagamitin ng video para ipahiya sila online, pero gagamitin natin ito para protektahan ka at ang iba pang katulad mo. Kinabukasan, sa barangay hall ng subdibisyon, maingat na pinanood ni Kapitan ang video mula sa cellphone ni Marco. Nandun sina Ana at Marco kasama si Daniel na halatang nahihiya at si Bianca na tahimik lang sa isang gilid. Senyora Bianca, sabi ni Kapitan, malino sa video na hinawakan nyo sa buhok at pinagmumura ang kasambahay nyo. Sa ilalim ng batas, maaaring ituring na physical at emotional abuse yan. May karapatan si Ana na magsampa ng formal na reklamo. Nagpiyok ang boses ni Bianca. Kap, sandali naman. Hindi ko naman sinasadyang ganun kagrabe. Hindi po yan nakikita sa video, sagot ni Kapitan. Pero may pagkakataon kayong makipag-areglo, humingi ng tawad at sundin ang anumang rekomendasyon ng DSWD at ng mga ahensya para sa mga kasambahay. Tiningnan ni Ana si Bianca. Sa kabila ng galit at sakit, may makikita siyang takot at pagsisisi sa mga mata nito. O baka pride lang na nasapawan. Kap, mahina, gungit buo ang boses ni Ana. Gusto ko lang pong masiguro na wala ng kasambahay na hahatakin sa buhok sa bahay na yon o sa iba pang bahay dito. Kung kaya nating magpatawag ng seminar para sa mga amo tungkol sa karapatan namin, mas gugustuhin ko po yan kaysa makulong siya. Nagulat si Marco. Sigurado ka, ate? Opo, sagot ni Ana. Ayoko na ring ikulong ang sarili ko sa galit. Gusto ko lang ng hustisya, hindi gantian. Napahanga pati si Kapitan. Kung ganon, gagawa tayo ng kusunduan. Magso-sponsor ang Pamilyang Del Rosario ng training at orientation para sa mga kasambahay at amo sa buong village. At nakasaad sa kasunduang ito na kapag naulit pa ang ganong pang-aabuso, automatic na magsasampa na ng kaso si Ana at susuportahan siya ng barangay. Tahimik na tumanggo si Bianca. Lumapit siya kay Ana. Halatang hirap pero nagsalita. Ana, mahinang sabi niya, hindi ko alam kung paano babawiin ang mga sinabi ko. Pero salamat at hindi mo piniling ipahiya ako kahit kaya mo. Patawarin mo ako. Matagal bago sumagot si Ana. Sa huli, tumanggo siya ng bahagya. Wala na po sa akin yan, ma'am. Sa Diyos na po kayo managot. Pero salamat sa pagkakataong magiging mas maayos na ang trato sa kasambahay kahit papaano. Makalipas ang ilang buwan, makikita na si Ana hindi na naka-uniform na kulay asul, kundi naka-blouse at slacks, naka-ID na may logo ng kumpanya ni Marco. Nagtatrabaho siya ngayon sa admin office bilang staff, natutong gumamit ng computer, natutong humawak ng files, natutong mag-present sa malilit na meeting. Tuwing sweldo, mabilis siyang nagpapadala ng pera sa probinsya, pero may iniipon na rin siya sa sariling savings account. Unang beses sa buong buhay niya. Isang araw, habang nakaupo sila ni Marco sa pantry, napangiti ito. Ate, alam mo ba? Sabi niya, kung hindi mo dating pinakain ng lugaw, malamang wala ako rito ngayon. Hindi lang ikaw ang may utang na loob sa akin, mas malaki ang utang na loob ko sa'yo. Napatawa si Ana, may luha sa gilid ng mata. Kung ganon, quits na tayo, Marco. Hindi lang quits, simula pa lang to. Balang araw, gusto kong makitang foundation sa pangalan mo. Para sa mga kasambahay na gustong umangat, sasamahan kitang abutin yon. Tumingala si Ana. Kita ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa dami nung panahong ginulol niya sa pagyuko, ngayon lang siya muling tumingin ng diretso sa hinaharap. Salamat sa pagsama natin sa kwento ni Ana. Ang kasambahay na hinahatak sa buhok at pinagtawanan pero nahanap ang lakas ng loob na tumindig, tumanggi sa pang-aabuso at yakapin ang bagong simula sa tulong ng isang taong minsan niyang tinulungan nang walang hinihinging kapalit. Ang kwento niyang ito ay paalala na walang trabahong mababa kapag marangal. Ang kasambahay ay hindi alipin, sila'y kapwa-tao na may dignidad at karapatan. At minsan, ang kabutihang ginagawa nating taimik ay bumabalik sa panahong pinakakailangan natin.
Kung ang kwentong ito'y tumama sa puso mo, huwag kalimutang i-like at i-share ang videong ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Baka sa simpleng pag-share mo, may isang ana na makakahanap ng lakas para umalis sa pang-aabuso. O may isang amo na matatamaan at matututong rumespeto. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapaalala ng halaga ng respeto, hustisya at tunay na pagmamahal sa kapwa. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay makasama ka naming muli sa susunod na episode. Hanggang sa muli, igalang natin ang bawat manggagawa sa loob ng ating tahanan at huwag tayong mananahimik sa harap ng pang-aabuso sa kapwa.